Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign, as he has shown that he can function as the leader of the Senate anymore. Thank you. That is our joint statement of the SB 11, the minority. That's our. Sir, nag-attempt po ba kayo na kontakin si Esco? Or kahit sino sa majority? Secretary, yes. So sir, ano expectation tomorrow? Magkakaroon pa ba ng session or wala na? We'll be here because that's our duty. And we appeal to all our colleagues. They should attend session. It is their duty. Binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate. Hindi para mag-absent lamang. At magbulakbol. Sir, looking into the Last session agenda. day na bukas. Sir, paano po tomorrow, last session day na po? Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang batas na na-approve, walang resolution na approve, pati mga confirmation ng mga military personnel natin hindi na-confirm. Sayang ang bayad ng taong bayan sa Sir, atin. kung may At violation, lahat sir, ito dahil lamang sa isa sa mga kasamahan nila ay nakakulong o dinampot ng PNP kahapon. Sir, parliamentary tool daw to, sabi ni SP Cayetano, para matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing on Thursday at para hindi daw po maagaw yung ibang committee na chairmanship, sabi po sa live niya kanina. Abuse po yan ng sinasabi niyang parliamentary rules ng Senado. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anumang pagdinig ng komite basta nasa tamang paraan din. Mabuti binawi nila yung subcommittee. And the numbers will always speak for themselves. Habang ganito ang bilang namin, kami ang minority. Dapat siya rin, si Senate President at ang majority, maging matapang harapin ang mandato o kakulangan ng mandato ng buong Senado dito sa floor. Ang masakit niyan, imbis na pumasok siya rito, itong si SP Alan, sa Facebook siya, papasok. Dito dapat siya magsalita. Dito dapat siya mag-debate kung anong gusto niyang gawin. Huwag naman sa social media. so kung may violations sa rules, ano yung pwedeng gawin dun sa pag hindi nila pagpasok ng ilang araw? We will be tackling that hopefully by tomorrow. Dahil again, the rule says and the Constitution says that we should meet at 3 p.m. Monday, Tuesday, Wednesdays. As a matter of fact, even Thursday should be a working day also. And the mere fact na walang We'll consultation. cross the bridge when we get there. We'll see. At hinihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Pumasok po bukas, magkita-kita tayo dito, pwedeng pagdebatihan kahit anong bagay, pwede pong pag-usapan kahit anong bagay. Dito po kami magdiskusyonan dahil nandito po tayo para magtrabaho. Hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa taong bayan. At hinahabol ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise tuwag ka. Sir, if they will still not show up tomorrow, mag-adjourn without sending anything? Tingnan natin. That's why we're appealing to our colleagues, mga kasama natin. Nagampanan natin yung ating trabaho kasi binabayaran tayo ng taong bayan. Figment of the imagination
lang ang ginagawa nila. Wala naman kaming ginagawa lang sa proseso ng Senado. At mga agenda ng Senado, wala. Yung sinasabing Senate independence, ako'y naniniwala. This is actually, sa dami na nilalabag rules ng Senado. It's actually impunity masquerading as assertion of the Senate as an independent institution. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi inikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay putol dito. Dahil impunity ito, hindi ito Senate independence. Sir, sabi po ni SP, What are the measures to hold them accountable? Ganito lang, no? We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Huwag ni si Senate President, kasi we appeal to their sense of duty, of their responsibility. Kasi mukha-attend na po na si SP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. So we now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session bukas. So, sir, pwede ba mag-session kung wala si SP? Well, under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro tem. Pag wala yung SP and pro tem, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders. Or any other member designated by the Senate President. Yeah. Sir, you have information na talagang utos po ni SP Cayetano na wag Yun ang nirelay sa amin ng secretariat. Saka nag-live na naman siya sa Facebook kanina para sabihin in effect yun. At maling-mali pa yung sinabi na kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamunot. meron na po ba Pero sa mga majority? at what price? Ang pinoprotektahan lang yung Senate presidency, power, position. Kaya nag-a-appeal kami sa isa pang samahan namin sa majority bloc. Ano bang price para sa inyo? Sa tingin namin wala eh. Tingin namin nakikisama lang sila kay Senate President Cayetano. Ako naniniwala, hindi naman lahat sa majority ay mga lumaboto. Meron pa rin sa kanilang mga mabait. So I feel to those members of the majority na meron pang katinuan sa pag-iisip, pumasok mo na kayo. Sir, may pag-alok po ba kay Sen. Jingo Estrada na umanib kapalit pagbasura raw po ng kaso sa kanya? Dito po, alam ganun. Yung pakikipag-usap sa isang kasama namin, let's say member of the majority, kinakausap ng minority, o yung minority kinakausap ng majority. Normal yun. In any parliament, normal yun. Pero yung para sabihin na meron natin, Walang pananakot. hindi ka Walang namin, presyo. ako kulong. We don't have that power. We have no power over the ombudsman. What happened is the rule of law. What can we do? Sir, are you also appealing to the majority na lumipat sa inyo? Yes. Sa minority? Why not? Sino-sino po kaya? Lahat sila. Meron na po ba sa kanila na Wala kasi ano, si Alan Peter. Lahat, kita namin, manit sa amin. Pero si Alan Peter, steady kami dyan. meron na po ba sa majority na nagsabi na hindi nila gusto po ginagawa ng pag-boycott sa terrorism? Meron, marami. Alam ko, marami po sa kanila. Marami nagte-text sa akin na gusto talaga nila magtrabaho, hindi nila maintindihan ba nagkaganito. For the first time in my 14 years in this institution nangyari ito, na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer. Never has it happened in my time here in the Senate, and I'm sure the longest serving is Senator Kiko, Senator Tito Sen, ay hindi po nangyayari pa yan what nangyari dito sa atin. So talagang, this is unprecedented, and I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution. Hindi pa kami ng paumanhin dahil kanina, yung dalawang third reading sana, nandyan ulit. And I told them, I apologize to them, I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is. Apat dun sa 8 naka-agenda today, dapat dalawang agri-bills na makikinabang sana ang ating mga magsasaka at mga isda at yung citizenship bills. Lahat hindi na-actionan
dahil dito sa abandonment of responsibility. Plus dalawang health Pati yung bills. PhilHealth ni Senator Magna Risa. Carta of Barangay Health Workers at saka Anti-Hospital Detention Bill. Yung anti-hospital Nasa detention. amendments na. Hindi nila bigyang daan ang sesyon para makumpleto yan para sa ating Sa lahat, Basta kababayan. kami sabi, ready sabihin kami. na lang natin tulong kay Ma'am Risa. Sa lahat ng nasa ospital na yun, na mga mahihirap natin mamamayan, na hino-hostage ng ospital dahil di makabayad, kasalanan ni Alan Cayetano yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan na pagbabawal yung paggagawa ng ganyan na i-hostage yung pasyente. Hindi natin na ipasa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.